Mga kapuso, na-manifest nyo na ba ang inyong special wish? Tulad ni Ruben, ang hiling niya ay simpleng family reunion at pagsisimula ng bagong buhay matapos makalaya sa 30 taong pagkakabilanggo. Alamin po natin ang kanyang kwento maya-maya lang. Panuorin muna natin ang kabuuan ng espesyal na kwentong handog po namin para sa 24th anniversary ng Wish Ko Lang. Nay? Oh! Bakit hawak mo yan? Bakit hawak mo yan? Ha? Ano? Tatakas ka, no? Ha? Hindi tatakas ka? Hindi po. Halika nga dito. Bakit nasa ito? Sumugot ka! Anak araw! Ha? Ano yan? Magtanda ka! Ano yan? Madam! Madam, tama na! Madam, tama na! Bakit bang lupit-lupit niyo sa anak ninyo? Ha? Naikinabang naman kayo sa mga damit na ginagawa niya. Wala kang karapatan. Nasagot-sagutin ako, ha? Naintindihan mo, ha? Tama na po! Para maklagan kita. Tara. Nay! Hindi mo maisasama ang anak ko! Di mo naman siya tunay na anak, di ba? Palayain mo na siya! Anong sabi mo, Daniel? Wala na akong pakialam kung magalit ka pa sa akin! Ka dito! Halika dito! Makinig ka sa akin. Ninakaw ang lahat ng dapat sa akin. Yung mga tinahi kong damit, yung karapatan ko, yung buhay ko! Kaya ngayon, hindi na ako magpapapi sa'yo! Tayo na, Daniel! Yan na! Dilan na. Ang laki! Ano to? Bakit tayo nandito? Anong meron? Pangarap mo magka-shop, di ba? Gusto kong matupad mo lahat ng yun. Dahil mahal kita, Clara. Isang linggo pa lang, marami na nakakaalam ng pangalan ko. Ang sarap mo lang makilala. Huwag ka mag-alala. Maibabalik ko rin ang lahat ng ipinuhunan mo, Daniel. May isa pa akong sorpresa sa'yo. Ano yun? Tungkol sa nanay mo. Tukol kay nanay? Bakit? Ano nangyari? Nahanap ko na kung saan siya pinakulong ni Selma. Nakikita ko na si nanay. Akala mo ba, hahayaan kong maging masaya ka? Kahit saan ka magpunta, mahahanap pa rin kita. Ano ngayon? Ang init. Selma, ano ba talaga ang plano mo sa Clara na yan? Eh ano pa? Nanakawin natin yung mga damit na ginawa niya. Talaga? Ako lang ang dapat na magbenta nun. Ganda nga nito eh. Puti. Puti. Ano kaya anak to? Ganda eh. Pwede makita? O sige. Talagang may pambihirang kondisyon sa balat. Sikat sa social media dahil sa galing sa pananahi. Pinagkakahuguluhan ngayon ng isang 18 anyos na dalagang mula sa barangay Santa Teresa. Hindi mo kaingyari yun eh. Yung mga pinigyan natin. Clara?
Clara ang pangalan niya. Clara, ikaw nga. Ikaw yung nawawala kong anak. Yung anak kong ninakaw sa akin ni Selma. Ikaw nga. Selma, sigurado ka ba dito, ha? Salim, tignan niyo muna kung may tawag. O sige na, kunin niyo na lahat yan. Ilagay niyo na lahat, ha? Ayan, pati yan. Pati yun. Wala kayong ititira, ha? Sige na, bilisan niyo na dyan. Ang bagal eh. Ayun po, kunin niyo na iba. Selma? Anong ginagawa niyo rito? Naniningalan pa utang. Anong utang? 6 na buwan ka nang wala sa akin, di ba? Isama mo na rin yung stress ko sa'yo. Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi mo na ako alipin ngayon, Selma. Simula nang binuhay kita, utang mo na sa akin yung buhay mo. Yung buhay na masahol pa sa impyerno sa madilim at mabaho mong basement? Ah! Impyerno pala. O sige! Sasampulan kita ng kademonyohan ko. Ay! Ito ang tandaan mo, Clara. Habang nabubuhay ako, gagawin kong miserabi ang buhay mo! Katulad lang din yan ng pagkamiserabi ginawa sa akin mga magulang mo! Naintindihan mo! Ha? Halika na! Halika na sila! Halika na! Halika na! Bilis! Dali! 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 Ito. Clara! Clara! Ikaw ba yung anak kong nawalay sa akin? Clara! Ang tagal kong hindi sa Panginoon na makita ka muli. Ngayon, nandito ka na. Clara! Ako nga, Nay. Ako ang sanggol na inagaw sa inyo ni Selma. Salamat. Balikan mo ako. Salamat. Clara. Huwag ka na mag-alala, Nay, ha? Kahit pa paano may kinita na ako, gagawa ako ng paraan para makalabas ka dito. Kukuha tayo ng abogado. Salamat. Salamat. Ngayong alam na ni Clara na si Selma ang dahilan, kaya nakulong ang kanyang ina at namatay ang kanyang ama. Kikilos siya para pagbayarin si Selma. Ano kaya ang plano ni Clara? Sagad na talaga sa buto ang kasamaan ni Selma. Wala akong ibang maramdaman ngayon kundi bukod sa lahat ng ginawa niya sa pamilya natin. Anak, kilala ko si Selma. Hindi niya tayo tatantanan. Hindi tayo titigilan noon. Huwag kang mag-alala, Nay. Ang dapat sa mga kagaya ni Selma, inilulugar sa dapat niyang kalagyan. Gaganti tayo kay Selma. Hindi mo naman ako binigyan ng konting palugit, Mr. Santos. Grabe, wala ka namang konsiderasyon, no?
Tsaka tingnan mo naman, bagsak ang economy, kaya nga nalugi ako, oh. Nago, Selma, puro ka na ng palugit. Wala na akong magagawa niyan. Superman mo na to. Ano? Sige na. Ay, masisiri pa tayo niyan eh. Aka na. Teka nga. O yan. Saksak mo sa baga mo. Teka lang. Sino bang bullshit na yan ang nakabili ng lugar na to? Hoy! Kinakausap pa kita. Sino ba? Ako! Huwag mo nang isisi sa ekonomiya kung bakit ka nalugi, Selma. Dahil lahat ng naipondar mo, galing sa dugot pawis ko. Hindi ka naman talaga magaling manahe. Magaling kang manira ng buhay. Masyado kang matapang, ano? Porke ba nailabas mo na ang nanay mo kriminal? Alam ng Diyos na wala akong kasalanan kahit nakulong ako. At yun ay dahil sa kagagawan mo. At kahit asawa ko, hindi ko napagluksa dahil sa kawalang hiyaan mo! O edi, sasabay ko na kayo sa ilalim ng lupa. Para naman makasama niyo na si Raymond. Ha? Ha? Ano? Nagarisan mo? Langga ka! Ha? Ano? Ha? Ay, bitawan mo ako! Ha? Bitawan mo ako, Aray! Bitawan mo! Bitiwan mo ako! Papakulong ko kayo ng nanay mo! Hindi na ako papayag na ikaw ang maging dahilan para magkahiwalay ulit kami ng nanay ko! Kung may dapat nakulong dito, ikaw yon dahil napakasama mo! Anak, tama na! Tama ka na! Nalampagin sa inyo! Hindi pa tayo matatapos, Clara! Habang hindi nasisira ang buhay niyo! Parang neckline ito, di ba? Ayan, medyo, kasi siya may string. Kailan? Kaya medyo mabigat lang nga yan. Bukas na agad. O sige, walang Kaya na. Kahils ka. Etong kulay na ba ang gusto mo? Nilang natin dito ng medyo hindi naman siya kamahal. Bibigyan namin kayo naman. Siyempre naman, may discount. Suki na kayo eh. Pang ilang beses niyo na. Kayo na po muna dito. Punta na ako sa stock room. Sige. Anak ko. Ang galing na. Sino ka? Anong ginagawa mo rito, ha? Ano to? Gasolina? Selma? Ako pa din. Anong ginagawa mo rito? Binabawi ko lang ang mga kinuha mo sa akin. Lahat ng meron ka, galing sa akin yon. Kailan mo ba ako titigilan? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Na hindi pa ako tapos sa'yo. Selma. Di ba anak Arpa? Tingnan nga natin kung hindi ka nasusunog. Tulong! Oo. Tulong! Tumawag kayo ng bumbero! May sunog! May sunog! May sunog! May sunog po! Teka, sandali! Si Clara nandun! Nandun sa station! Ako nang bahala. Dito na kayo. Dito na kayo. Si Clara! Pwede mo sa... Si Clara! Teka! Clara! Clara! Hindi ka na. Dali, dali. Teka dito, dali. Yan ang nararapat sa'yo! Napakasama mo! Mabulo ka sa impyerno! Yan! Hulihin nyo!
Yan ang arsonista! Yan ang nagsimula ng sunog! Hindi! Bitawan niyo ako! Hindi ko maniwala sa kanya! Siya lang may kasalanan na lahat! Ano ba? Bitawan niyo ako, Father! Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan! Ayos ka lang, Panay. Okay ba ikaw? Salamat po. Thank you, thank you. Nay, ito na po ang simula ng totoong paglaya natin. Hindi na tayo mabubuhay sa pangamba na baka balikan pa tayo nung Selma na yun. Siguro naman, panahon na para ikaw naman ang tunay na lumigaya. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Clara? Simple lang tong sising na nabili ko. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, walang katumbas na pera. Clara, will you marry me? Pero ikaw, Daniel, ikaw ang bukod tanging nagpakita sa akin ng halaga ko. Ikaw ang pinakamagandang babae na kilala ko. Pero gusto kong tumbasan ng pagmamahal mo sa akin. Kaya oo, Daniel. Oo. Oo, pakakasalan kita. Dahil wala akong ibang maibibigay sa'yo, kundi ang buong pagmamahal ko. Mga kapuso, paalala ang kwento ni Clara na walang idinudulot na maganda ang kasakiman at galit sa puso. At ang mga taong puno ng pag-ibig at pag-asa, maabot ang kanilang pangarap sa buhay. Kapuso, loyal viewer ka ba ng Wish Ko Lang? I-manifest mo na ang wish na yan. Ngayong anniversary special ng Wish Ko Lang, nakatawag pansin sa amin ang isang comment ng 31 anyos na si Sonia, taga San Jose Occidental, Mindoro. Ang wish niya kasi ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang lola at para sa tiyong kakalaya lang sa bilangguan. Na-inspired naman po ako kasi syempre, napakabihira siguro sa isang tao na makulong ka ng 30 years na kinaya niya. Sa birthday ng lola, gusto niyang magkaroon sila ng gathering o reunion nilang magkakapatid. Kasi nga po matagal silang hindi nagsama-sama at nagkita-kita. Ang tinutukoy na tito ni Sonia ay ang 61 anyos na si Ruben. Nahatulan siya ng mahigit 30 taong pagkakakulong sa kasong kidnap for ransom. Matapos pagbayaran ni Ruben ang kanyang kaso ng 3 dekada, sa wakas, muli na niyang masisilayan ang liwanag sa labas. Ngayong taon lamang nakalaya si Ruben at hangad niyang makabawi sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina at 3 anak na matagal na niyang hindi nakikita. Sa tagal ng panahon ako'y nasa loob at medyo sa katandaan na rin nanay ko, baka hindi na rin niya ako makilala. Ang 89 na taong gulang na si Nanay Venus, hindi raw napapagod noon na lumuwas mula pa Mindoro para lang mabisita si Ruben sa Bilibid sa Muntinlupa City. Eto na siya ngayon, hindi na nakakalakad at hirap nang makakilala ng tao. Si Belen, ang pangatlong kapatid ni Ruben, ang siyang nag-aalaga sa kanilang ina. Bakit siya nakulong? Oo, ang si Kuya Ruben, hindi niya nakakalimutan yan. Pag tumatawag yan, lagi siyang umiyak. Ang hiling niya nga lang, gusto niya, bago daw siya mawala, makalabas yung kuya. Kung nangungulila si Nanay Venus kay Ruben, konsyensya naman ang nararamdaman ng 2 kapatid niya na sina Senen at Eduardo.
Mahigit 20 taon na raw kasi ang nakakalipas mula noong huli silang bumisita sa kanilang kapatid. May pagkakataon yata tumawag siya sa akin noon. Tinanong nga bakit hindi ako pumupunta. Sabi ko, medyo nagkaroon din ako ng problema na no. Siyempre sa hirap din ng kahit pamasahe wala. Bagaman nakalaya na ngayon si Ruben, tila bilanggo pa rin daw ang isip niya sa kung paano makakapagsimula muli. Pero iisang bagay ang tiyak. Sabik siyang makauwi sa kanila at muling makapiling ang kanyang pamilya. Sana mabigyan kami ng pagkakataon na magkita-kita ngayon magkakapatid, mga kamag-anak at saka yung mga anak ko. Sobrang miss ko na sila. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po. Welcome po sa Wish Ko Lang. Di ba ang tagal niyo nasa kulungan? Saan ho kayo humuhugot ng lakas ng mga panahong yun? Unang-una po sa Panginoon Diyos kasi yun wala man tayo magawa kung sa ating buhay. Pangalawa po sa aking mga anak na naiwan ng asawa ko noon. Siyempre, nilakasan ko yung loob ko para naman nangarap din ako na makasama pa sila paglaya ko. Kasi di ba pumanaw yung misis niyo nung nasa kulungan po kayo? Paano niyo ho tiniis yun? Namatay ang misis ko na halos hindi ko na alam paano mabubuhay mga anak ko noon kasi maliliit pa sila. Yun po yung naging kuwan ko rin kaya nilakasan ko rin loob ko para makalabas. Gusto kong sabihin sa mga anak ko kahit na malayo sila, mahal na mahal ko sila. Meron ho tayo konting sorpresa po para sa inyo. Ito po. Yan. Ay, salamat po. Yan ho, para sa mga pangangailangan nyo. Pangbagong simula nyo po. Malaking bagay na po ito. Maraming salamat po. Dahil anniversary special ngayon, hindi lang ako ang maghahatid ng saya at sorpresa kay Ruben. Kasama ngayon ang mga bida sa ating anniversary drama special, walang iba kundi sina Barbie at Sam. Ano kayang espesyal na regalo na ihahandog nila para kay Ruben? Nakakabili po ang inyong tapang at dedikasyon para magtuloy pa sa buhay. Maraming salamat din po sa inyo dahil bira naman po nakakausap din yung na yung mga lumalaya na katulad ko. Mapala din po ako nakausap po dito. Meron kaming mga dalang mga regalo para sa inyo na sana po makatulong at magustuhan nyo. Halika po tayo. Halika po tayo dito. Dahil napakarami mo ng oras ngayon para manood ng Wish Ko Lang. Kaya ito ng napakabago, napakagandang TV. At hindi lang po yan, Sir Ben. Meron din po kaming isa pang regalo sa inyo. At meron din po kayo tayo na bigasan packet. Ay, maraming salamat po. Kasi malaking bagay po para sa akin yun sa pagbabagong buhay ko dito sa labas. At para sa huling hiling na imamanifest namin para kay Ruben, sinamahan namin siya na makauwi sa kanila sa Mindoro. Excited po ako dahil sa tagal ko sa loob, bagamat hindi ko alam kung anong daratnan ko sa pamilya ko, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil binigyan pa ako ng pagkakataon na makauwi sa aking pamilya. Hindi naging madali ang aming paghahanap sa bahay ng nanay ni Ruben. Hindi po ako sigurado kung matatandaan pero titingnan ko rin po pagka nakita ko yung mga dadaanan natin. Ngunit lingid sa kalaman ni Ruben, nakipagkuntsabahan na kami sa kanyang pamilya para sa isang masayang pagdiriwang. Isang espesyal na reunion at selebrasyon ng kaarawan ng kanyang ina ang nag-aabang sa kanya. Hindi maikukubli ang tuwa ni Ruben nang makita ang kanyang kapatid at ina. Di sa kasayahan lang po yan. Bakit po? Sa tuwa na siguro. Ganun din. Buo kami ngayon, kaming 8. Bagamat hindi nakadalo ang mga anak ni Ruben, meron naman daw siyang komunikasyon sa kanila at nakatakda silang magkita sa mga susunod na araw. At bilang espesyal na handog sa kaarawan ni Nanay Venus, isang bagong wheelchair ang ating ibibigay para sa kanya.
At hindi pa rin nagtatapos ang mga sorpresa dahil may isa pa kaming regalo para kay Ruben. Congratulations, Sir Ruben. Narito po ang aming handog na e-bike, ang RNG e-bikes, para makatulong po sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Saka siyempre po, pag may hanap buhay ako, magagamit ko rin po ito. Ngayon, muling magsisimula si Ruben. Ngunit sa pagkakataong ito, kapiling na niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.